Alas 7:26 ng lokal na oras, nakadetect ang Russian patrol ship na Razul Gamatov ng 2 contact sa radar. Maliit, mabagal, 12 kilometro ang layo at papalapit mula sa kanluran. Agad na pumunta ang crew sa kanilang battle stations. Ang kanilang AK-600 at 30 cannon ay humarap sa direksyon ng banta. Ang hindi nila alam, isang malubang fatal design flaw ang nakatagdang magpalubog sa barkong ito. Ang 2 Ukrainian FP-2 drones ay inilunsad ilang oras ang nakalipas mula sa labas ng Dnipro. Ang unang banta sa kanila ay nanggaling mismo sa kanilang sariling panig. Isang Ukrainian Buk M1 battery malapit sa Babler ang nakakita sa mga drone noong alas 2:51 ng madaling araw. Mababa at mabagad na contacts na patungong Timog Silangan, sakto sa Shahed profile na buong linggo ng hinahanap ng crew. Ang kamay ng fire control officer ay nakahanda na sa launch authorization. 10 segundo bago ang weapons release. 5. Bigla niyang tiningnan ang no engage list. Corridor Pito. Active mula 2,000, 2 kagatos, ug 30 hanggang alas 4. Ang mga drone ay lumilipad ng diretsyo sa protected corridor sa taas na 200 metro, heading 142. Mabilis niyang binitawan ng firing authorization, muntik pa niyang matanggal ang kanyang headset. 5 segundo na lang at mapapatamaan na sana nila ang sarili nilang Ukrainian Special Operation gamit ang sarili nilang missile. Nakalampas ang mga drone noong alas 2:53 nang hindi man lang namamalayan kung gaano sila kalapit sa panganib. Sa harap nila ay ang 300 kilometro ng Russian airspace kung saan lahat ay talagang susubukang pabagsakin sila. Pumasok ang mga FP-2 sa occupied territory noong alas 3:12 at bumaba sa 60 metro habang nasa ilalim nila ang nagyayalong Donbas. Sa ganoong altitude, hindi sila kayang abutin ng Russian radar. Hindi dahil sa stealth, kundi dahil sa physics. Ang radar energy ay tumatakbo sa tuwid na linya, ngunit ang mundo ay may kurbada. Kung maglalagay ka ng antena sa isang truck na 8 metro ang taas at itututok ito sa isang bagay na lumilipad ng 60 metro sa itaas ng lupa, hindi magsisinungaling ang math. Ang line of sight ay nagtatapos sa humigit kumulang 35 kilometro. Higit pa sa distansyang yon, ang target ay nasa ilalim na ng horizon. Kahit maglabas pa ng megawatts ng energy ang radar, hindi ito gagana dahil ang signal ay dadaan lang sa itaas. Hindi nito mahahawakan ang hinahanap nito dahil ang planeta mismo ang nagsisilbing cover. Ginamit ng ruta ng drone ang bawat gap na nilikha ng geometry na yon. Ang mga S-400 batteries malapit sa Rostov ay may theoretical range na 400 kilometro. Ngunit para lamang yon sa mga target na nasa mataas na altitude kung saan makikita sila ng radar. Laban sa isang bagay na nasa 60 metro lang, ang kanilang effective detection range ay babagsak sa iilang 12 ng kilometro na lang. At ang kurso ng FP-2 ay nanatili sa labas ng range na yon, umiiwas sa mga overlapping coverage zones na parang laro ng Mario Kart. May 12 kilometro na safe corridor sa ilang lugar at 8 kilometro naman sa pinakamasikip na bahagi. Kapag lumayo ka masyadong hilaga, madidiskubre ka ng battery sa Milirovo. Kapag timog naman, ang S300 complex sa Timen ay magkakaroon na ng firing solution bago mo pa malaman na nakita ka na. Napakaliit ng margin. Ngunit hindi kailangan ng drone ng malawak na espasyo. Kailangan lang nitong manatili sa tamang ruta. Ang problema ay hindi bakante ang airspace. Noong alas 3:34, isang Mi-Wallow helicopter ang lumipad mula sa Kamenshatinski para sa isang routine patrol. Hindi sila naghahanap ng drone, kundi nagbabantay para sa mga Ukrainian sabotage teams malapit sa rail lines. Bahagi ito ng security screen na hinigpitan matapos atakihin ng mga partisans ang isang logistics hub noong Nobyembre. Ngunit nakita ng Russian Air Defense ang 2 aircraft sa isang integrated display. Napansin ng isa na ang mas maliit na contact ay lumilipad sa isang tuwid na linya sa loob ng 12 minuto. Hindi ganun lumipad ang mga ibon. Inutusan ng helicopter na pumunta sa timog para makita ito ng personal. Hindi kayang baguhin ng mga drone ang kanilang kurso kahit pa malaman nilang darating ang helicopter. Walang data link,
walang warning receiver, at walang kakayahang lumihis mula sa waypoints na naprogram buwan ng nakalipas. Ngunit, hindi ganun gumana ang pressure. Hindi tinutulak ng helicopter ang drone, kundi tinutulak nito ang atensyon ng mga Russian. Dahil sa search pattern, ang lahat ng radar operator sa sector ay nakatutok na ngayon sa koridor na yun. Mas tinitingnan na nila ang mga mahihinang returns na dati ay binabaliwala lang nila. Hindi gumalaw ang safe route, sadyang ang mga mata ng mga Russian ay direktang nakatutok na dito. 10 kilometro na lang mula sa Milerovo coverage zone. Pagkatapos ay siyam. Nanatili ang drone sa program course nito, mechanical at walang malay, habang lalong sumisikip ang geometry. 8 kilometro. Ang radar horizon na dating proteksyon ng mga FP-2 ay magiging problema na ngayon. Sa ganitong distansya, ang atmospheric effects ay nagsisimula ng maging mahalaga. Ang temperature inversions ay maaring magbend ng radar energy lampas sa horizon na nagpapahaba ng detection range ng ilang kilometro. Ang malamig na hangin sa itaas ng mas mainit na lupa ay lumilika ng mga layers na parang lente na nagdadala ng signals sa mga lugar na hindi dapat nito maabot. Noong alas 3:41, dumating ang helicopter sa search coordinates. Ngunit walang nahanap. Nakalampas na ang drone, 4 na minuto na ang nakalipas. Ngunit dahil sa pressure, napunta sila sa loob ng 8.7 kilometro ng Milerovo radar, kung saan ang isang lucky bounce ay maaring makakita sa kanila. Ang STATLO-00 acquisition radar ay nag-scan sa sector noong alas 3:43. May nakita itong mahina at paputol-putol na signal sa dulo ng detection range na parang multo. Pinanood ito ng operator habang lumilitaw, nawawala, at nagbabago ng posisyon. Parang textbook atmospheric clutter, maliban na lang sa isang bagay. Ang atmospheric clutter ay hindi karaniwang may consistent heading. Malamang ay wala lang ito. Baka dulot lang ng temperature layer. Isang tabab lang sa Kremis ay magpapalipad na ng mga fighter jets at gigising sa kalahati ng air defense network. Sulit ba ang isang flickering ghost para doon? Inilista niya ang contact bilang low confidence at bumalik sa mga primary sectors. Isang desisyon, isang tawag na hindi nangyari. Nagpatuloy ang paglipad ng drone patungo sa 300 kilometro ng bakanteng steppe. Bakante, maliban sa mga hunters na nag-iikot na sa itaas nito. Ang steppe ay 300 kilometro ng nagyelong kawalan sa pagitan ng Volga at Caspian. Walang lungsod, walang infrastructure, walang kailangang protektahan. Para itong bersyon ng Kansas sa Russia. Matapos ang mga strikes sa Russian rear areas noong Nobyembre, natuto ang Air Defense Command ng isang masakit na leksyon. Hindi ka pwedeng mag-park ng S-400 sa gitna ng kawalan. Kailangan ng battery ng mga kalsada, kuryente, supply lines, at mga personnel na kailangan ng pagkain, tirahan, at rotation. Walang ganoon sa steppe, kaya mga fighter jets ang ipinalit nila sa himpapawid. Sa taas na 12,000 metro, 2 Su-30 mula sa Kisk ang lumilipad sa isang racetrack pattern. 80 kilometro sa hilagang kanluran, iikot, 80 kilometro sa timog silangan, at iikot ulit. 3 oras sa himpapawid, gumagamit ng 3,000 litro ng gasolina bawat oras para lang magbantay sa bakanteng langit. Mahal, nakakainip. Ngunit matapos maabot ng mga drone ang mga target na hindi dapat maabot, naging kailangan na ito. Ang kanilang e-radar na nakikita ninyo dito ay kayang makakita ng fighter sa layong 350 kilometro. Ngunit laban sa isang bagay na kasing laki ng FP-2, ang range na iyon ay babagsak ng husto. Ang radar cross-section ay nakabase sa laki ng target. Kung kalahati ang laki, sangkapat lang ang detection range. Ang signature ng drone ay katumbas lang ng isang malaking seagull, mga 1/14 ng isang square meter. Sa 50 metro altitude, kasama ang ground clutter na pumupuno sa scope, ang practical detection range ay babagsak sa single digits. Para na ring invisible ang drone, ngunit hindi lang radar ang paraan para mangaso. Ang OS-30 infrared sensor na nakikita ninyo sa ilong ng Su-30 ay passive. Hindi ito naglalabas ng anuman, nagbabantay lang ito para sa init
na hindi dapat nandoon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Ang radar ay kailangan ng reflected energy. Nagpapadala ito ng pulse at nakikinig para sa bounce. Ang isang maliit na target laban sa magulong background ay halos walang ibinabalik na usable signal. Ang infrared naman ay hindi naghahanap ng reflections, kundi init. Hindi kailangan ng exhaust ng FP2 na mag-bounce ng anuman. Kailangan lang itong mas mainit kaysa sa nasa likod nito. Ang engine ng FP2 ay naglalabas ng exhaust sa temperaturang 600 degrees Celsius sa hanging may temperaturang -15. Isang 615 degree na temperature difference laban sa nagyayalong step. Ang thermal contrast na yon ay imposibleng itago kasing linaw nito ang mga neon lights sa gitna ng dilim. Hindi mahalaga sa infrared ang radar cross-section o ground clutter dahil ang init ay init. Ang tanging tanong ay kung ang sensor ba ay nakatutok sa tamang direksyon. Sa ngayon, hindi ito nakatutok doon. Ang usot at lumpu ay nakatingin sa harap at sa ibaba, nag-iiska ng 70 degree pakaliwa at pakanan. Nakikita nito ang nasa harap ng aircraft, hindi ang nasa likuran. Ang FP2 ay nasa 40 kilometro sa likuran ng mga fighters at 12,000 metro sa ibaba. Saktong nasa blind spot na nasa likod ng anumang forward-looking system. Hindi ito invisible. Sadyang nasa maling lugar lang para makita. Ang seeker ay nakatingin sa kisame, habang ang target ay nasa sahig. Ngunit ang racetrack pattern ay magpapaikot sa kanila. 18 minuto bago bumalik ang mga fighter jets. Kapag ginawa nila yon, ang kanilang mga sensors ay direktang dadaan sa corridor kung saan dumadaan ang drone. Simple lang ang math. Lisanin ang zone bago sila lumingon o maging kasing liwanag ng isang festival sa kanilang mga display. Nagpatuloy ang mga FP2 sa bilis na 160 kilometro bawat oras. Ngunit mas mabilis ang mga Russian jets. Noong alas 5:29, natapos ng mga fighters ang kanilang northwest leg at tumagilid para umikot. Nang dumiretso na sila patungong southeast, nagbago ang geometry. Hindi na sila lumalayo sa drone, kundi papalapit na sa bilis na 800 kilometro bawat oras combined. Ang infrared sensors ay nag-scan na ngayon kung saan mismo ito dapat pumunta. 4 na minuto bago ang detection range, 3 para sa identification, 2 para sa visual. Ang mga R-73 missiles sa ilalim ng kanilang mga pakpak ay kayang tumama sa anumang nakikita nila at napakagaling nilang makakita ng heat sources laban sa malamig na background. Nagpatuloy ang paglipad ng mga drone ng walang kamalay-malay na ang banta ay nakaharap na sa kanila. Programmed waypoints at exhaust plumes sa nagyayalong hangin habang ang dalawa sa pinakamahuhusay na fighters ng Russia ay nagsimulang mangaso. Noong alas 5:53, ang radar ng lead pilot ay nakakita ng anomaly. Bearing 320, range 28 kilometers. Mahinang return, ngunit gumagalaw sa isang consistent rate. Hindi ito sasakyan sa kalsada, hindi atmospheric shimmer, kundi isang bagay na lumilipad kung saan wala dapat lumilipad. Binilisan niya ang throttle at inayos ang kurso ng 15 degree sa hilaga. Ang kanyang wingman ay pumusto sa isang combat spread para palibutan ang anuman ang kanilang nahanap. 3 minuto na lang para sa identification. Ngunit, ang ruta ng drone ay may kasamang waypoint noong alas 5:32, isang 15 degree turn patungong heading 075, halos silangan. Binuo ng mga Ukrainian planners ang rutang ito based sa historical patrol patterns mula sa signals intelligence. Hindi nila mahuhulaan kung nasaan eksakto ang mga fighters, pero alam nila ang pangkalahatang ideya. Ang waypoint na yon ay nagsilbing insurance laban sa senaryo. Habang bumibilis ang mga Su-30 patungo sa thermal contact, isinagawa ng drone ang programmed turn nito. Ang bagong heading ay nagdala dito ng perpendicular sa kanilang approach. Ang exhaust plume na dati ay isang bright point source ay naging isang manipis na linya na lang. Bumaba ang thermal signature at humalo sa ground clutter. Noong alas 5:35, sa layong 21 kilometro, ang contact ay nawala na sa ingay. Inayos ng lead pilot ang mga filters at itinaas ang sensitivity. Ngunit, wala na silang nakita. Ano man ang nandoon ay nawala na. Kung meron man talagang nandoon, nangyayari ang mga sensor ghosts at ang malamig na hangin ay nakakagawa
ng mga kakaibang bagay. Hindi mo pwedeng habulin ang bawat flicker sa step. Nanatili ang formation sa kanilang heading sa loob ng 60 segundo bago tuluyang humiwalay. Nagiging problema na ang fuel state nila. 18 minuto na lang at kailangan na nilang bumalik sa Kreis o kung hindi, ay babagsak sila sa grassland. Nakalampas ang mga FP-2 sa patrol zone noong alas 5:54. Nasa 50 metro pa rin sa program route nito at walang kamalay-malay na dumaan ito sa loob ng 21 kilometro ng mga fighters na aktibong naghahanap sa kanila. 15 degree ng course change at 90 segundo ng timing. Iyon ang naging margin sa pagitan ng tagumpay ng mission at ng pagtama ng missile. 189 na kilometro na lang ang layo sa target, ang Caspian ay nasa harap na nila. Ngayon, kailangan nilang manatiling tago habang lahat ng sensor ay nakatingin na ng diretso sa kanila. Noong alas 7:26, bumaba ang mga FP-2 sa 40 metro sa itaas ng Caspian at ini-activate ang thermal seeker nito. 15 kilometro sa harap, ang Rasul Gamatov ay nakatigil sa gabi habang ang lahat ng system nito ay tumatakbo at ang radar ay nag-scan. Ang contact ay nakita sa radar sa layong 12 kilometro. Maliit na return, mabagal na galaw, sa bearing 200 at 70 sa port beam ng barko. Ang contact ay malinaw, ngunit ang problema ay kung saan nanggagaling ang drone. Ang AK-630 ay nasa bow ng barko. May 6 na barrels na nakatutok sa harap. Ang system ay dinisenyo para maging automatic. Ang fire control radar ang nag-track sa target, nagbibigay ng data sa computer, at ang computer ang nagpapatakbo sa baril. Wala nang human reaction time na kailangan. Makikita ng radar, kakalkulahin ng computer, at ang 6 na barrels ay maghihintay na sa predicted intercept point bago pa dumating ang target. Laban sa mga missiles at aircraft, napaka-effective nito. Ngunit may limitasyon ang system. Ang mga bahagi ng sariling barko na humaharang sa line of fire. Ang mga masts, exhaust stacks, at ang helicopter hangar sa likod. Hindi kayang barilin ng armas ang sarili nitong barko. Mula sa bearing 270, ang drone ay nasa labas lang ng edge ng cutout na yon. Nasa hangganan nito kung saan halos matrack na ng baril. Pero, hindi pa rin ito mabaril. Ang radar ay nakikita ang target ng perpekto at ang computer ay may firing solution na. Inutusan ang baril na pumunta sa bearing 270. Ngunit sa 268 degree, tumama na ang baril sa mechanical stop nito. Patuloy ang computer sa pag-update. Patuloy ang baril sa pagsubok na sumunod. Ngunit bawat ilang segundo, nagkakaroon ng fault ang system dahil ang target ay nasa labas ng engagement envelope. Ang mismong automation na nagpabisa sa AK, 630, ang siya ring naging hadlang sa sarili nito. 10 kilometro. Naintindihan agad ng kapitan ang geometry at iniutos na iliko ang barko sa port side. Iikot ang barko hanggang sa pumasok ang drone sa art ng armas. Ito ay basic naval gunnery. Kung hindi mo maitalaga ang baril sa target, dalhin ang barko sa baril. Ang Rasul Gamatov ay lumingon sa gitna ng madilim na tubig. Ang AK-630 mount ay sumunod sa contact. Pinipilit ang limits ng traverse nito, 8 kilometro. Umiikot pa rin ang barko, ngunit ang drone ay gumagalaw din, kaya nagbabago rin ang approach angle nito. Nanatiling nakalock ang baril sa maximum traverse, habang ang target ay dahan-dahang gumagalaw sa labas ng 7 kilometro. Halos nandun na sila. Ang mga gun crew ay naghihintay na mag-green ang solution sa kanilang mga display. 6 na kilometro. Papalapit na ang bow ng barko, 5 kilometro. Ngunit ang pag-ikot ng barko ay itinutulak din ang contact, papalabas ng kasing bilis ng paghila nito papasok. Hindi maresolba ang geometry. Nakikita ng AK, 600 at 30 ang target, pero hindi ito makaputok dahil ang superstructure ng barko ang humaharap. 4 na kilometro. Nag-utos ang kapitan ng mas mabilis na takbo para mapabilis ang pag-ikot. Sa wakas, nag-green light ang solution. May firing solution na ang crew. Agad na pinindot ng operator ang trigger at umunggal ang AK, 600 at 30. Nagpakawala ito ng 5,000 rounds per minute patungo sa target. Tumagal ang burst ng 2 segundo, 100
at 90 rounds. Ngunit ang drone ay lumipat na sa bearing 272, kaya muling lumabas ang target sa arc bago pa dumating ang mga bala. 3 kilometro. Patuloy ang pag-ikot ng barko, patuloy ang paghabol ng baril. Nagpaputok ulit ang operator ng 140 rounds. Ngunit wala itong tinamaan. 2 kilometro. Tinalo na sila ng geometry. Sa buong approach nito, ang drone ay nanatili sa gilid ng cutout, kaya hindi nagkaroon ng malinis na shot ang baril. Ginawa ng crew ang lahat ng tama. Ngunit ang geometry ang nanalo. 1 kilometro. Sumigaw ang bridge. All hands brace for shock, port side. Ang unang drone ay tumama sa superstructure noong alas 7:34. Ang shape charge ay bumasag sa asero patungo sa Combat Information Center. Nagkaroon ng mga sunog sa mga forward compartments bago pa man may makapag-react. 90 segundong nakalipas. Ang pangalawang FP-2 ay tumama sa stern. Ang barko ay nagsimulang tumagilid habang patuloy pa rin ang pag-ikot nito. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay ito. Ang lahat ng ito ay pwedeng naiwasan. Ang design flaw na nagpalubog sa Razul Gamatov ay hindi ang radar o ang kanyang armas, kundi ang desisyon na maglagay lamang ng iisang baril sa bow. Karamihan sa mga patrol ships ay may dalawa, isa sa harap at isa sa likod para laging may pwedeng lumaban. Ngunit ang Project 22, 460 class ay binuo para sa peacetime Coast Guard work. At may nagdesisyon sa St. Petersburg noon na sapat na ang isang baril para makatipid ng pera. At ang blind spot na, yun ang naging dahilan kung bakit ang barko ay isa na ngayong artificial reef sa Caspian Sea. Hanggang sa muli.